Patay tayo dyan, lips na yan. Shoulder lang, ayan. Abay, di magsama-sama ang mga nasa power industry, mga aboitis, ayan. Sino ba ang mga nasa power industry bukod sa Meralco, ayan. Aboitis, ayan. Diba pala yung mga C, di ba mga nasa, nasa power industry din ang, ang mga taga-SM. Abay, siguro ang pag-aralan din ng Meralco, ayan, mga nasa power industry, kung paano mabawasan yung kanilang system loss, ha? Yung mga may magaling magpaliwanag kanina kahapon, ha? Sino nga ba yun? Yung mga mga misis, mga ateng, ha? May mga ba kayo? May mga anong tawag dun sa mga nasa poste ng Meralco? Yung minsan sumasabog dahil sobra ang anong tawag, transformer. Pagka daw sobrang laki nung power na naimbak dumahabigan na hindi nagagamit na papasok sa mga consumers, system loss na raw yun. Ayan. Di yun ang gawin ng gawan nyo ng paraan. Siguro po parang parang sa tubig din, di ba? Pagka gabi di naman natin ginagamit masyado ang tubig. Mahina ang inilalagyan na supply, di ba? Ayan. Baka ganun din sa kuryente siguro. Baka pwede rin ganun. Anyway, problema na ito ng mga nasa power industry. Ayan. Huwag ipapasa sa kumbaga ang laki-laki ng kinikita ninyo, gumawa kayo ng paraan para mabawasan yung system loss, katulad ng ganyan. Ayan. Huwag namang ipapasa sa mga consumers. Ayan. Billions daw ang mawawala. Malaking bagay nga yan. Pero sa mga maliliit na mga kababayan natin, mga kuyang, mga ateng, maliit na nga lang yung sweldo natin. Mapupunta pa kaya minsan pagka sumusweldo tayo, ay nako, ang pera natin pambayad lang sa sa kuryente, pambayad lang sa sa tubig, ha? At pambayad sa give your shoulder to bossing MVP, Mr. President. Siguro yan ang pag-usapan. Ayan, totally pag-usapan na sa mga kanya-kanyang panukalang batas na. Ayan, o nga pala, sinertify na ng Malacanang na urgent ang panukalang batas para alisin ang system loss sa singil sa kuryente. Laki-laki niya na. Tsaka okay yan, okay din tong pakitang gilas din si Senator Erwin Tulfo, ha? Abay, tama ka, Senator Erwin, ha? Isabayin nyo na, ha? Bukod dun sa issue po, mga kaibigan, ng system loss, abay, dapat pag-usapan na rin ang oil deregulation law. Ayan, sabay-sabay na yan habang mainit, ha? Baka magkalimutan na naman. Good morning, Mr. President. Good morning, Malacanang. Aba, talaga naman ang Pangulong Marcos parang jeepney driver na, kamo di ano nga bang apelyido ni kamo di anong piston, ayan. Floranda, ayan, kamo di Floranda, ha? Parang jeepney driver ng president, jingle na ang pahinga, ha? Abay, kahapon saan ba nagpunta? Ayan, ngayon na naman out of town na naman. Pupunta naman doon sa Sual Fishport sa Pangasinan. Aba, mamimigay din ng ayuda sa mga taga Pangasinan at sa Tarlac, ha?
Kaya lang, Mr. President, maganda yung ayuda pero baka naman mamihasa yung mga kababayan natin ayaw na magtrabaho, puro ayuda na lang. Kahit tuloy yung mga ordinary mga empleyado po mabin. Bakit ganun? Kami mga empleyado nagtatrabaho, puro kaltas-kaltas ng buwis, ha? Yung mga walang trabaho, ayuda ang tinatanggap. Alamin natin ang latest mula sa Malacanang, arrest number 14. Ano ba ang mayor sa Fishport sa Pangasinan? Bakit ha? Nagdedelikado ba ang mga bangus dyan? At saan naman mamimigyan ng ayuda ang Pangulo sa Tarlac, ha? Abay, wag mong sabihin sa Hacienda Luisita ito, Miss Let, ha? Arrest number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, dalawang lalawigan ang sasadyain ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Una itong mag-inspeksyon sa Sual Fishport Complex sa Pangasinan na sumailalim sa rehabilitasyon. Ang Sual Fishport Complex sa isang pangunahing bagsakan ng isda na pinangangasiwaan ng Philippine Fisheries Development Authority. Nagsisilbi itong sentro ng kalakalan o distribusyon ng mga huling isda mula sa Lingayen Gulf at iba pang karagatan sa Northern Luzon. Mula sa Pangasinan ay pupunta ang Pangulong Marcos sa Tarlac para sa Bawat Bayan Makikinabang Program. Ito'y ang pamahagi ng libreng bigas at tulong pinansyal sa bawat barangay sa ilalim ng Socio-Civic Project Fund. At dahil nasa Tarlac, bibisita na rin ang Commander-in-Chief sa Northern Luzon Command ng AFP sa Camp General Sevillano Aquino. Lakay? Sa Hacienda Luisita, di ba may ayuda doon? Hindi, pero yung sa Tarlac kasi ay dapat pumunta rin sa Concepcion, Tarlac. Ayan, para sa buong Lakay, lalawigan. Buong probinsya. Yung pinamamahaging 200,000 pesos para sa bawat barangay. Yung ang sabi niya ay para mas ramdam ay kailangang ibaba talaga sa LGUs yung suporta. Ayan na. May reaksyon na ba ang presidente sa reaksyon ni Manny B. Pangilinan? Ayan, tutol. Ayan, umaaray sila sa pag-alis daw ng system loss charge sa singil sa kuryente. Oo, sa ngayon Lakay ay wala pa. Ang sabi ng Malacanang kahapon ay kasi natanong, 'di ba? Ang sabi ay kung sinong sasagot kung mawawala yung system loss. Sabi ni Jose Castro, hindi na pag-uusapan ang subsidy Lakay. Kasi, paraan rin daw kasi yun para mas pagbutihin ng mga distributors ng para nababawasan din yung system loss kaysa pinapasa, sinisingil. So, gawan din ng paraan na mabawasan yan. Oo nga naman ilang taon na tayong pinapahirapan ng Meralco ng ganyan. Pagkatapos wala silang ginagawang paraan para mabawasan yung system loss na yan. System loss charge. Abay, dapat gumawa rin sila ng hakbang. Lalo't bilyones naman ang kanilang kinikita dyan. Di ba pagka nag-report sila, kumita ng ganitong ilang bilyon, huwag naman puro sarap. Dapat gumastos sila para maging efficient at hindi nababawasan yung kanilang system loss. Oo, tama Lakay. Ang problema diyan kasi ay yung batas. So kung may mga pagbabago, talagang aamyandahan yung batas. Ayan kaya lang may ano rin pala, 'di ba? Ang bilis-bilis na lang magputol ng kuryente pag hindi nakabayad, 'di ba? Dapat ganoon din kabilis silang gumawa ng mga aksyon sa kanilang para mabawasan ang system loss. Oo, Lakay. Parang ang sinasabi ng palasyo, obligasyon rin kasi nila yun. Sa kanila yung serbisyo. Pero may magaling palang paraan din na Miss Let para hindi ka maputulan ng kuryente. Paano Lakay? Ayan. Abay, sino ba yung narinig kong pagka daw pupunta yung taga Meralco at puputulan ka ng kuryente, ayan magkakasaka lang ng kalibre 45. Ayan. Huwag naman gano'n.
Ganun yung iba siguro yun, mga sundalo, o kaya mga pulis, o kaya ano, ano, puputulan mo ko ng kuryente? Ayan. Ang napansin ko lakay, kapag may reading or magbibigay sila nung bill, iwan lang yan dyan sa ano nyo, sa pinto nyo. Ay, totoo yan. Pero pag December, napapansin mo lakay, pag December, kumakatok sila. Ganun ba? Ang bill mo. Di ko napansin yun, ganun ba? Parang sa paghakot din ng basura, ano, pag Pasko, talagang ano pa hindi mo marinig na ibinabagsak yung basuran sa pintuan mo, di ba? Talagang maingat na maingat, di ba? Anyway, so yan, tama din naman. Pag mag-reading, sasabi, tatakpan po yung metro ninyo. Hindi naman rason yung hindi, ginagawa din sa ibang bansa yan, yung system loss na yan pero huwag naman puro ganyan, tsaka ang laki-laki. Tama, ang laki-laki ng kinikita ninyo, di ayusin nyo rin yung serbisyo ninyo, ayan, di ba? Tama naman ang presidente dyan. Efficient yung kanilang para naiiwasan din yung losses. Ayan, sige, di talagang ganyan. Tayo lakay kung gawan din nila ng paraan, di ba? Ayan. Bakit nung may water crisis dito tayo sa Metro Manila, di ba? Nagalit si dating Pangulong Digong. Asan yung mga mga ganyan? Pagbalik ko ng Manila at wala pang tubig dyan, paliliguan ko sila. Mga tipong ganon. Nagagawa ng paraan. Abay, pagbalik ni Digong sa Manila, balik ang serbisyo ng kuryente. Ayan na tubig. Ayan, so siguro, give and take siguro. Ayan siguro hindi naman totally maalis yan, bawasan. Ayan, at gumawa din sila ng paraan para maging efficient yung kanilang serbisyo. Yan daw yung gustong mangyari rin na Presidente. Naman. Usap-usap. Ayan. At sana may mangyari sa Senado at Kamara. Baka mamaya magkaisan. Ayan. Dapat serbisyo sa bayan muna. Ayan. Protektahan naman ang interes ng ating mga consumers. Sinasabi rin naman ng administrasyon lakay na magandang ugnayan ng pamahalaan at ng pribadong sektor. So baka pwedeng mapag-usapan kung paano ba natin yung balance lang. Tama ka, may Wislet. Ayan. Sige, wag mo natin pag-usapan na impacta. Ayan. Iba talaga ang Yusek Claire de la Fuente. Ayan. Castro pala. Ayan. ICC. UCC lakay. UCC. Undersecretary Claire Castro. UCC pala yan. Parang coffee shop lang yan. Parang masarap ang kape niyan. Ayan, UCC. Okay, so anong oras pupunta ang Pangulo sa Pangasinan at Tarlac? Nako, kasama si Apo Kundring Estrella ng Dardito, taga Pangasinan yan Ayan, sana Apo Kundring huwag ka nang magre-recommenda ng sablay na na opisyal na. Kung sino re-recommenda mo Casino Boy pala. Ayan, sige. Alas 9:15 lakay okay. sa port si Presidente at pagkatapos ay yung sa bawat bayan makikinabang sa Tarlac at diretsong Nolcom. Ayan. Pagkatapos dyan, balik na ng Malacanang. Oo, lakay. Okay, sige nga Runda. Okay, maraming salamat Miss Let mula sa Malacanang. Balik sa'yo lakay. Good morning Let. Good morning Mr. President. Naimbagang bigat mo, Apo. Daming bayan. Sana po yung mga opisyal din ng gobyerno, take the cue from the President. Ayan, may mga binanggit na po sa SONA, napakarami. Gumawa ng kayo ng aksyon. Ayan, sundan nyo ang sinasabi ng Presidente para naman matuwa ang bayan. Daming bayan. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Standby Raymond. Nako talaga. Dito naman sa Senado
pwede ba tapusin, may hearing ba ngayon? Huwebes, wala. Monday to Wednesday nga pala, Abay, pwede ba tapusin na kaagad yan, ha? Nakakaumay na. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Justice Rodil, ayan, kumusta po kayo, ha? Justice Japar, ha? Abay, sabi na aking wit, mukhang dark horse ang Muslim justice natin sa Supreme Court. Oras sa Justice Sam Gaerlan, Ricky Rosario, Justice Joe Lopez, alas 8:34. Ang oras na yan ay Fabcon, amoy nakaka-joyful. Bukod daw sa system loss, meron pang mas malaki yung line loss congestion cost na malaki sa system loss. Aba, ito ba yung na-charge sa billing natin? Wala nga yan sa EPIRA at Supreme Court decision on unbundling. Aba, dapat pala matignan to ng mga senador at congressman natin, ha? Senator Erwin, ayan, Senator Win, ha? At Congressman Archap ng Murang Kuryente Party List, ha? Yung system loss average ay 80 centavos per kilowatt hour. Yung line loss congestion cost or traffic sa pag-dispatch ng kuryente ay malaki, 4 pesos per kilowatt hour. Aba, mga bago yata ito. Di natin narinig tong line loss congestion cost. Meron palang ganyan. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 8:42. Good morning, Lakay. At good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong Thursday pa lang pala. Nalungkot ako bigla. Ba't ka nalungkot? Akala ko Friday na, Lakay. Ang bira. Kaya pala. Magandang umaga. Diyos maray na aga sa Indogabos, lalo na sa mga kababayan ko dyan sa Albay, na hanggang ngayon ay problemado pa rin sa kuryente. Huwag kang mag-alala. May pag-asa na within 1 year daw. Ayan. Parang nangihina ako, Lakay. Nangihina ka. Huwag kang manghina. At least maganda naman yung, nga pala, yung bisita ng 2x2 kanina, si Konsing ba yun? Sa Maharlika Investment. Yes, Lakay. Abay, good news nga pala sa inyo ulit, sa Mindoro at saka sa Palawan ba? Ayan. Sana nga, sa lalong madaling panahon, abay, makapag-invest at maayos na yung supply ng kuryente dyan sa mga tourist destination katulad ng Palawan. Yes, Ayan. At nandiyan na si sandali lang, si murang kuryente, kailan kaya magmumura talaga ang kuryente? Yung iba daw, Lakay, napapamura na. Lalo na sa amin, Lakay, ang problema kasi, di ba, yan nga, ang matinding problema ay patay sindi, mababa ang voltahe, Ayan. tapos sobrang mahal ng singil. Ayan. Kaya yun yung problema. Pero you're so gorgeous today, Sister L. Ay, in pink. Diyos mabalos, Lakay, maraming salamat. Ayan. Medyo finky-finky ako Oo ngayon. nga. Kaya lang ba't parang hindi maganda ang gising mo? Bakit? Ba't parang kanina sambako lang mukha mo? Ayan. Hindi naman. Di ba? Ano? Ayan. Ayan. Sandali lamang, Congressman Arthur Yap, Nasa na ba sa linya na ba natin? Nasa Zoom ba? Nasaan ba si Mukhang via Zoom. former Bohol Governor Arthur Yap, Nasa Chocolate Hills ba ito? Ayan. Nasa ano ba yung ano yung river doon? Yung yung maganda Lubok na River. Ayan, Lubok River, Sandali lamang kung Arta Yap, Ngayong tag-ulan na naman, abay kailangan ay mag-ingat sa pananalanta ng bagyo, baha at iba pang sakuna. Pero alam po ninyo, hindi lang natural calamities ang bubuhos at nananalanta. Ang mga scammer, nagpapaulan din ng tawag para makapanloko. Paborito na lang tumawag para makakuha ng mga impormasyon.
kunyari, may offer sila o rewards na pwede lang daw ma-process if you give your account info. Abay, minsan para daw maklaim yung reward, may deadline pa eh. Wag na wag paloloko, Wag na wag mag-share katano pang style nila. Tatandaan, never share your account card or login info kahit kanino pa sila. Be smarter than a scammer with hashtag BDO Stop Scam. Daming bayan. Sandali lamang Raymond at sandali lamang Congressman Art Yap, Ayan, tanungin din natin si Congressman Art Yap mamaya, Kung Arthur Yap, will you give your shoulder to lean on? Ni Manny B. Pangilinan. Ano ba yan? Shoulder the cost, sabi. Kanino pa? Sandali lamang, oras, Sister L. It's 8:45. RH number 1. Na naman. Bayan. Oras, Sister L. It's 8:48. Ayan, nasa ating linya na ang dating governor ng Bohol, dating Agriculture Secretary at ngayon kinatawan ng Murang Kuryente Party List. Ayan. At Vice Chairperson Lakay ng House Committee on Energy. Ayan. Nasa ating linya si Congressman Arthur Yap. Congressman Art Yap, sir, magandang umaga po sa inyo. Long time no hear, long time no see. Good morning, Kong. Good morning po, Apo Lakay. Naimbag na bigat. Ay, naimbaga-bigat, Congressman sir. Kasama natin si Sister L. Ayan. Mr. L, good morning po. Good morning po, Kaganda po ng Kong. bulaklak natin. Good morning po. Salamat po, Kong. Kita yung bulaklak mo, Ano yan, Lakay? Bagong dilig. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hindi kinaya ni Kong. Ikaw, Yes, ma'am. huwag mong gugulatin ng ganyan si Congressman Art Chap. Ayan. Kung Art Chap, ayan. Magkano ang presyo ng galunggong ngayon? At saka kaya ba yung 20 bigas na kada kilo? Ayan. Bigla na ba? Ginagawa naman daw ng ginagawa naman daw ng DA. Sabi nila, marami silang mga di ba? Marami silang distribution ngayon. So, sana naman, basta nararamdaman ng tao, okay naman tayo dyan. Ayan. Actually, ang tanong ko po kung Art Chap will you give your shoulder to lean on? Ayan, ni bossing MVP. Ayan. Dahil sabi niya, who will shoulder the cost? That's too big. Ayan, bago natin pag-usapan kung paano magmumura ang issue ng Kuryente. kuryente. Ayan, ano ang maipapayo nyo kay bossing MVP, Congressman Art Chap, sir, sa kanilang problema yun na mukhang malaki ang mababawa sa kanilang kita. Ayan, profit. Malaki ang Tubo. maso-shoulder. Ako naman, ang sagot ko lang kay Boss MVP is, you have always had our shoulders. It has always been yours. We have always been there. Matagal na namin kayong sinusuportahan. At kung iisipin po ni Boss MVP ay gusto natin tuluyang matumbat, mabankrupt ang Meralco, ayaw naman po natin yon. Ang gusto nga natin, lahat ng kumpanya maging matagumpay sila. Lahat po. Pero ang nanonotice natin, maybe not for the case of Meralco, kasi isipin po natin, ang Meralco, ang system stocks na china-charge ng Meralco, nasa 5% na lang daw. So ang medyo ang unang target natin yung mga areas sa labas. Marami pa ho tayong mga cooperatives all over the country na yung systems loss nasa 15%, yung iba umaabot pa ho ng 20%. Yun muna yung tatargetin natin. Kasi dalawang systems loss yung technical at non-technical. Paki-explain nga po, Congressman Art Chap, sir. Ayan, yung technical Opo, at saka ano isa? Non-technical. Non-technical. Yung non-technical. Yung non-technical systems loss, yun po yung mga ninanakaw. Yun yung mga ginajumper cable. Yan So, technical. gusto natin umpisahan yun. Kasi dahil lang mga electric distribution utilities natin, binibigyan sila ng kasiguruhan sa batas na kung ano yung in-apply nila sa ERC na sinabi nilang investment nila, bibigyan sila ng kalakip na return on investment.
Imagine, ang sarap nun, Apulakay, maghanap ka ng negosyo na sabihin mo, i-declare mo yung nilagay mo, sinagot na ng taong bayan yung risgo mo. Tapos ibabalik na lang sa'yo. Walang lugi, So, ano? Oo. Napakasarap po talaga ng negosyo. Nagkamali tayo, Apulakay eh. Dapat dito tayo pumasok dati. So, pero ang point nga doon is, yung dahil binigay na natin sa kanila yung return on investment nila, parang Sister El, wala na silang incentive na repasuhin pa yung system of distribution nila. Pati yung mga ninanakaw, hindi na sila nagpuputol. Pinababayaan lang nila. Oo. Kasi parang ang logic nila, bakit pa natin bibigyan ng pansin at Oo, oras at tama. sirap at kwarta yan? Meron naman tayong assured return Oo. binabalik na sa atin. So, number one, lahat po ng distribution utility, balikan nyo muna yung how you distribute electricity. Yan. Yung inefficiency, dalawa po yan sa non-technical. If you are not reinvesting in your line, syempre marami ang nawawala. And number two is if marami ang naka-jumper cable, then syempre, ang laki ng binabayaran ng taong bayan. So unahin po natin yung non-technical system source. Everybody has to go back and review. Pagkatapos dun po sa technical systems loss, yun po yung sinasabi na imposible talaga yung generate ng electricity. Minsan, ang layo ng pinaglalakbayan ng electricity na yon bago siya umabot dun sa bahay or dun sa final consumer. We agree. There may be a situation like that. Okay na. Igagrat na natin yon. Scientifically possible. Industry-wide possible. Pero, pag-usapan rin natin. Kasi sa ibang bansa, ang systems loss nasa 3% lang sa technical systems loss. Hindi po umaabot ng more than that. So yun lang naman. Pero maganda yung senyales ng presidente. Kasi yung sinabi ng presidente na tanggalin natin yon ay ito'y isang recognition, pagkilala na unfair po yung system na binabaliwala natin na yung kuryenteng hindi po natin natatanggap o hindi po natin ginagamit, okay lang, i-charge pa, bayaran pa rin nating lahat. Maganda yung senyales ng presidente. But, Apulakay, sister, parang kulang. Kulang. 5% lang. Parang sabi ng tao, nagbigay ka na nga ng tulong, chinani mo pa. Bakit po naman gineta yung tulong na binibigay mo? Lubos-lubosin mo na sana. Kasi marami pa tayong pass-through charges. Ayan. Kasi 5% lang yung systems loss eh. Kung yung pass-through charge lahat yon, nilift po natin lahat yon, baka 15 to 16, 17% po ang pwedeng bumaba sa electric billing ng taong bayan. Now, that will be felt. Mararamdaman yon. Kung Archap, ayan, may isa pa. Yung nag-text yung bubik ko kanina, pinag-usapan natin yung system loss. Ano yung line loss congestion cost? Ano ho yun? Pag, imagine yung line loss congestion cost. Pag tayo po ay, kunyari, nasa emergency po yung co-op, tapos gumamit siya ng linya, tapos nagkaroon po ng congestion dun sa highway, yung mga transmission natin. China-charge po sa kanya yon. At pag chinarge po sa kanya, ipapasa niya po sa atin yon. Ha? So isipin po natin, yung yung congestion cost po sa paggamit ng highway, kasalanan pa natin. Kasalanan niyo, hindi kayo nag-i-invest eh. Ayusin niyo yung lansangan. Mga linya. Ayusin niyo yung lansangan. Pag naayos niyo yung mga linya, that is part of your investment program and plan. Then you don't have to charge us the congestion cost. Di ba? Hindi kayo nag-i-invest, tapos pag nagka-congest, kasalanan pa namin sa amin nyo rin, ibabato. Kami rin na nagbabayad. Yung sabi ko kanina, kung kung mag-declare sila ng kita, di ba? Ang laki-laki, bilyones. Dapat yung kita naman nila, dapat inilaan din sa pagpapaayos ng facilities nila, hindi po ba? And if the law allows them to charge all of this, edi wala tayong fighting chance. Ayan, They will always say, the law says it's legal. It's not illegal that I charge you this, sister, o Apulakay. If it's not illegal, then let me charge it. Pero yun na nga, charge ng charge. Yeah. Akalain mo ba alam mo ba na yung senior citizens po, sinusuportahan nyo po sa billing nyo? Yung mga utang ng Napocor, binabayaran nyo pa sa universal charges yun. Yung missionary electrification sa mga
sa mga faraway barangays and mga islands, lahat po yun. Alam nyo ba sa inyo kinukuha yun? O alam nyo ba yung FIT-all, yung JEA-all, yung mga subsidio sa free feed-in tariff, green energy auction, alam nyo ba na kayo ang nagbabayad nun? So ang punto doon, Mr. President, thank you for recognizing the 5% na systems loss. But ang dami-dami pa pong pass-through charges na umaabot po yan ng mga 15 to 18%. Wow. Mr. President, hindi po namin binigay ang permiso namin na kami magbayad niyan. Those are government social policy costs. At kung social policy cost, hindi kaya dapat ilagay po yan sa national budget. Ang gobyerno po ang magbayad. Bigyan po natin yan ng pansin at pondo sa national budget. Hindi nang gagaling sa bayarin natin. Tayo ang nagbabayad nun at hindi pa nga natin alam. Kung nababanggit natin tong mga problema na ito, ano po ba ang pwedeng magawa ng murang kuryente party list para po matulungan pa yung ating mga kababayan dito sa mga problemang ito na up until now ay hindi pa rin naman po nasusolusyonan talaga? Well, aside from the advocacy na ginagawa namin, na repasuhin po yung IPIRA dahil after 25 years, sa tingin ko po, failure po 25 years talaga na yung pala yan. IPIRA. Tagal na pala nung IPIRA. 25 yun. Yeah, when we passed the IPIRA 25 years ago, pinangakuan natin yung taong bayan that energy will become reliable, affordable, and accessible. Hindi naman po yun ang nangyari. If you remember, Lakay, nung panahon natin, when we were growing up, meron pa tayong party line sa telepono. Nawala na nga po yun sa lingwahe ng tao, yung party line. Hindi na nga, yung mga kabataan nga, hindi nila alam yung meaning ng party line. Akala nila, what? Tito, when you call the line, you can go to a party? Sabi ko, no. Hindi yan ang ibig sabihin ng party line. Nawala na po yung party line sa telecommunications natin. Pero hanggang ngayon, hindi nawala yung rotating brownout, yung grid alert, yung red alert, yung yellow alert. So talagang hanggang ngayon, it's still part of our language at ganito pa rin yung presyo natin. Failure yon. So, murang kuryente is consumer advocacy. I sit here to protect the interests of the consumer. So, as we are working on changing specific legal provisions, we also recognize na yung tao galit na, very impatient. Ayaw na nilang makarinig ng another investigation, another in aid of legislation. Inis na yung tao dyan. So, minabuti po namin na hanapan ng solusyon ang taong bayan. Nagpapasalamat ako, nilapitan namin ang Pag-ibig Fund, nilapitan po natin ang SSS, nilapitan po natin ang GSIS at nagpapasalamat tayo sa kanila na naging very positive sila sa hiningi natin at sa proposal natin. Ang Pag-ibig has 18 million members. Ang GSIS, ang government employees, may 3 million members. Ang SSS may 40 million members but sabi nila 20 million lang ang paying. So sabihin na lang natin you have 20 million paying members. So ilan po yan? Umaabot na po tayo sa mga close to 40 million. 40 million Filipinos now have access to these three funds. So sabi namin doon sa tatlong pondo, bigyan nyo naman ng chance makahiram yung taong bayan kung gusto nilang magpa-solar. At sa August 3, ilo-launch na po natin yung Murang Kuryente Coalition. At yung Murang Kuryente Coalition is going to advocate na let us learn and be aware more about renewable energy and solar power. At kung gusto ninyo, ang Pag-ibig po ay may 300,000 peso loan package para sa inyo. Outside na po yan sa ibang traditional lending packages nila. Ang GSIS, 500,000 nga po ang sa kanila. At yung SSS po, for their 20 million members, nagtabi po sila ng 40 billion pesos na pwede pong ipahiram sa taong bayan. Wag na po natin ambisyonin na magpapalagay tayo ng solar, we will use, tapos magbebenta pa tayo sa grid. Inaayos pa natin yung proseso sa net metering. Pag-usapan na lang po natin yung makahiram po tayo. Meron po tayong source na hihiraman ng pondo para magpatayo na lang, magpakabit na tayo ng sarili nating solar. Sariling solar panel, may inverter, may battery para sa mga bahay natin or for our small businesses. Yan po yung tinrabaho ngayon. Kasi ramdam natin yung galit. When I go around and I talk about yung mga problems po sa power, yung tao nakikita nyo yung mukha nila, yung asim at yung galit. Nararamdaman po natin yun. So,
ako po nagdesisyon ako na hindi ako haharap sa tao na walang solusyon sa kanila dahil ang hirap po. Ayan. So ito na po yung solusyon natin temporarily habang nire-repaso po natin yung batas. Meron po tayong source ngayon. We have 40 million Filipinos right now who are qualified to borrow for solar power. Gawin po natin to. Humiram na lang tayo, i-access na lang natin yung mga pondo na yon so we can bring back power into our hands. Pwede ba yan kung RTAP na yung solar power ng mga consumers huwag na idadaan sa Meralco o sa electric cooperative. Yung pwede ba 'yon? Yung ba Ay, yung pag- yung ba iminumungkahi mo? O yung kailangan Kung pa may rin? kung may sarili po tayong power source, hindi na po dadaan sa kanila. But inaayos rin po natin yung permitting kasi doon po yan mamamatay. Mabigyan ka man ng source na makahiram ka, papatayin ka sa requirements, aabuti. Kasi right now, yung mga masigasig, it takes Ay, them 3 to 6 months para makakuha ng permit. Permit, yan. oo, Yes. para makabitan. Ay, dapat isama nyo sa panukala nyo kung RTAP Ngayon binabalang kasi Kaya nga ang pag-amend yung sinabi ni sa EPIRA law. Yung sinabi ni President, yung sinabi po ni Presidente Apo Lakay, 'di ba? Yung sinabi niya na I'm asking Congress support, ipasa na yung sariling kuryente act. Doon po natin nilalagay. Binago niya. I will I We demand. we demand. Opo. So, yun. Sinasama po natin sa sariling kuryente act na yung sariling kuryente, magpapakabit ako ng sariling kuryente ko. Huwag niyo na po akong pahirapan. Pinag-aaralan namin how to make it a 15-day permitting process. So in 15 days at least meron na kayong green light, yes or no sa pagpapakabit. Oo, sana naman na kung yung mga ganyan kahit yan lang muna no Lakay, lalo na po sa amin ay naaraw-araw ko kasi yan dito kung sa programa namin nila kay sa Albay po ang tindi ng problema namin kung sa kuryente halos maghapon wala. Yes. Tapos pagbalik ng kuryente ay hindi makapagpaandar ng electric fan. So yung ilaw Opo. parang sobrang hina. So yun po talaga din pagdating sa singilan ang mahal ng kuryente. Ayan. At saka isa pa, kung RTAP, sa mga tourist destination, sa inyo sa Bohol ba wala bang problema sa kuryente? Kasi sa Palawan, ang dami nagrereklamo yan. Tourist destination yan, pero parang Christmas light yung kanilang kuryente doon. Kukuti-kutitap, wala nang yung mga kamag-anak kong nandun. Sabi niya, hindi na sila gumagamit ng ref. Hindi na magamit Kasi hindi na yung ref. umaandar. Sisindi, gagana. Nabubulok lang yung pagkain. Pareho rin po ang situation natin, sir. Sa Kasi Bohol. kami po tourism is a major activity po sa Bohol. Economic driver namin yan. Pero sa kuryente rin po, mahal at saka pareho po sa Palawan. We are such a Christmas country. Kumukutitap talaga. Christmas. Ramdam din pala sa kanila Lakay ang Pasko. Kaya mo pala itinatag ang murang kuryente party list. oo. Isa May pa, hugot pala ito. isa pa kong, yung mga electric cooperatives nga pala, yung mga nalulugi pala, may subsidy pala sa NEA yan, Congressman Sir? Opo. Kung may mga ganyang subsidy, baka mamaya hindi na nila ginagawa. Kaya pala hindi inaayos yung mga ibang... Wala pa ring improvement. Oo, hindi inaayos yung kanilang electric cooperative kasi i-charge na lang sa NEA, sabihin lang na lugi at bibigyan na sila ng subsidy. Kaya nga sa pagre-repaso sa EPIRA, we want to be fair to them also. Kasi itong mga electric co-ops na to, they do a lot of missionary work rin. Sa totoo lang, kaya gusto nating maging fair rin po sa kanila. Pero yung pagsobra na po yung china-charge at ginagamit yung subsidio sa wala, yun rin po ang aalamin natin. Pero we have to be fair kasi many of these power co-ops today, nag-umpisa yan na talagang ginawa nila yung missionary job na naglilay sila ng mga electric lines sa mga areas na walang tao para maabot lang yung mga ilang communities na nandun. Marami pong electric co-ops na naghirap rin po talaga. Pero titignan natin na doon po sa makakaya nila, dapat gampanan rin nila yon dahil imagine, they are allowed to give their investment plan so talagang mag-invest kayo. Hindi yung pinababayad po ninyo sa tao, yung mga car plan ng mga empleyado ninyo, ng mga official ninyo, pati yung mga retirement nila, pumapasok po doon, yung mga ibang expenses po, sisiguraduhin natin. But pag sinabing you charge it to us,
you charge us the proper investment cost to make you a better company. Yun lang naman ang gusto natin. At saka siguro kung Archap, yung mga maayos na electric cooperative, bigyan din na incentive. At yung mga hindi maayos ang pwede ba ilipat sa kanila? Hindi nyo kaya. Di ibigay dun sa mga magagaling maayos na electric Yes. cooperative. Yes, kaya nga po prangkisa yan eh. Ang franchise naman po ay hindi exclusive right na binibigay sa atin. franchise That is pala yan. discretionary. Opo, ang prangkisa na yan ay binibigay sa atin ng Estado. So tandaan po natin, hindi po natin karapatan i-demand yung franchise right. Binigay po yan, discretionary for the state to give to you to serve a public purpose. So hindi po pwedeng, basta amin na to, forever. Hindi po pwedeng ganyan. Ayan na. Pero kung ayan na. Kailangan give your shoulder to lean on from bossing MBB Pangilinan. Baka di ba Ateneo ka? Baka mawalan ng subsidy ang Ateneo mula kay bossing MVP. Boss, anytime you have our shoulder. The Filipino people has always been there for you. Boss naman. Ayan. Oo, si Boss MVP, lagi kami nandyan. And we appreciate na kung ang Meralco nasa 5 na. Pero malay mo, Boss MVP, maibaba mo pa yung systems loss mo to 3. At talagang yung masaya, you will have our shoulders po. Ayan. Congressman Archap ng Murang Kuryente Party List. Sana maramdaman natin kaagad yung murang kuryente Kong sa lalong madaling panahon. Maraming salamat sa iyong Thank you, paliwanag. Kong. At hi daw sabi ng mga viewers at magandang umaga. listeners. Alam mo, nag-hi sila. Sabi, hi Senator Bongo. Hindi, taga-Bohol po ito. Hindi taga-Davao. Wala naman tayong magagawa kung nagpapapicture na sa atin yung tao, Senator eh. Wala ka naman sabihin mo na. Kong, Minsan ilang tao na ba nagpa-picture sa'yo na napagkamalang ikaw si Senator Bongo? Okay lang eh, pag dumadaan naman ako sa airport, puro sila saludo eh. Hindi okay rin, di ba? Hindi okay rin, di ba? Pag maganda yung treatment sa atin, hindi okay lang. Di ba? Eh, kaibigan naman natin si Malasakit, di ba? Kaibigan naman natin si Malasakit. Ayan. Si Congressman Archap, may malasakit sa mga consumers na nagtitiis sa mataas na singil sa kuryente. Kong, maraming Thank you, salamat. Good Kong. morning. Good morning. Good morning, I love you all. Love you. Put your head on my shoulder. Ayan na bossing MVP ha. Ayan. Marami na atinista ang ready to give their shoulder to lean on. You have their shoulder. Yes. Samantala, eto na ha. Abay, dito ba kay Ninong Sherwin si Sherwin ba ibibigay din ba ang kanyang shoulder to lean on? Ayan. Pero ano nga ba ang word of the day muna, Sister L? Het. Word of the day. Take it away. At eto na, dahil hindi pa mahanap. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Eto na ang ating word of the day, Lakay. Ano? Shoulder? Hindi. Akala ko shoulder. Encashment. Encashment. Yes. Sa Filipino or sa Tagalog, Lakay, pag-encash or pagpapapalit ng cheque. Pag-encash, ano pa bang pwede natin yan dyan? Parang hirap Tagalogin. Encashment. Palitan ng kwarta. Kwarta. Ayan. Presto, kwarta. Ayan. Abang context yan. Ang context niyan, Lakay, ay sinabi nung witness ng yung mga OVP taga-Landbank. na yung 500 million pesos na encashment ay hindi daw suspicious. Or ano ba sa suspicious sa Tagalog lagay? Kahinahinala. Kahinahinala. Yes, Ayan. or kaduda-duda. Sabi ganun. nga pala, not illegal pero suspicious. Pero eto na anino ng bayan sa ating DZRH Malakas Aguinaldo Promo. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity.
At eto na lakay ang ating ninong ng bayan. Bago makalimutan, isa ba ang tatay ni Senator Bongo tsaka Senator Archap? Alam mo lakay sabi dito, Ano? kamukhang kamukha, kaboses din. Aha. Sabi, Ganun. hawig na hawig. Oo nga, sabi. pati Oo. boses sa hawig kung Benebardone. Hindi ba sila nagtanong sa mga magulang nila lakay ayan, na baka long lost brothers sila? Baka sabihin kaya sabihin sa sa nanay niya, naging boyfriend mo ba yung tatay niya? Ano? Kasi kaya 'di ba lakay, pero sabi daw nila lakay 'di ba, parang sa tayo, mayroon daw talaga tayong mga kamukha. Ikaw si PBBM, kamukha mo raw, ang dami nagsasabi. Kaya sabi ko sa nanay ko, naging girlfriend ka ba ni Presidente Apo Marcos? Layo naman natin. Nanay ko nun kasambahay. Pero 'di ba talaga lakay. Alam mo nagiging shota ni FM ng araw Ikaw issue ka ha. Eto na ang ninong ng bayan. Talaga naman matulis ang dating FM Ilang days before Christmas, Sister El? Days before Christmas, 147 days, 14 hours bago magpasko lakay. At eto na. Nasaan ang ninong ng bayan? Ang ating ninong ng bayan para sa ating DZRH Malacash promo dyan sa Caloocan City. Yes, Lakay at Sister L, dito nga sa Barangay 100 sa Grace Park 100. East, Caloocan City. Nakilala natin ang isa sa mga masugid na tagapakinig ng DZRH. Magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Pangalan niyo po? Bobby Bustillos po. Si Tatay Bobby Bustillos. Dapat sa Sampaloc ito ha. Ayan, taga Bustillos ba? Ayan, kayo po may-ari ng Bustillos, kuya. Opo. Opo din si Kuya. Gustong sakyan yung joke mo lakay. Nasa Grace Park si Kuya. Siguro Kuya Bobby. Si Ayan. Kuya Bobby pala ko ano to ha? Ayan, maraming classmates sa International University ito ha. International Cabaret. Ayan. Panay kabaret dito nung araw. Oo nga, di ba? Doon po sa 2nd Avenue. Second Avenue ba yun? Pero malapit lang sa inyo. Ayan. Nagkakabaret kayo dati, kuya? Ay, hindi po. Good boy, good boy. Good boy. Kuya Bobby, kumusta po kayo at anong pinagkakaabalahan nyo po? Ito po, nagtatricycle po. Tricycle driver, tricycle si Kuya driver, Bobby. ayan, Kumusta naman ang kitaan, Kuya Bobby? Medyo mababa po ngayon kasi yun, taas po ng gasolina eh. Oo nga po. Tumaas na naman. Tapos tumaas na naman nung Martes. Ayan. Hayaan mo kuya pasasayin ka ngayon ni Sherwin Alfaro. Ayan, Ninong Sherwin. Ninong. Paano mapapasay si Kuya Bobby? At pag nasagot ni Tatay Bobby kung sino paborito yung announcer sa DZRH tuwing umaga. Si Deo Macalma po. Deo Macalma. Bigyan ka. 1,000 pesos. Tsaka si Sister L po. Aba. Po, pag nasa bahay po ako, madalas po ako nakikinig dyan. Aba naman. Thank you, Kuya. Pagka ba narinig mo nga maganda ang suit ni Sister L, nagbubukas ka rin ng TV, Kuya? Ayan. Opo. Pag, Okay naman. Parang si Kuya Alex 2:30 po Go lang. ng madaling araw, nagigising po ako dahil nagluluto po ako ng almusal ng mga anak ko. Binubuksan ko po yung TV. Pagdating po ng alas 3, ang nadadat Radyo na, na. ang nakukanan ko pong mag-announcer doon, si Kissy Sabson po. Alas 3 ng madaling araw. Kuminsan po si Sir Angelo Palmones. Talagang Silang dalawa po. Talagang nanonood sa atin si Kuya Talagang Lakay. si Kuya Bobby, may edad na. Ayan, mas maaga pa siyang gumising sa mga manok. Yes, so nauna pa sa tilaok Di ng pa manok. tumitira ang manok, gising na ang Kuya Bobby sa sipag. Kasi yun po talaga ang oras ng gising ko eh. Ganun ba? Body clock na niya Lakay. Magkano boundary mo Kuya sa pagtatricycle? Lumalabas po ako 5 o'clock na. Magkano po kinikita niyo sa tricycle? Sa tricycle po ngayon, kinikita po namin kasi half day lang po ang labas ko. Kung minsan po nakaka 500. Pera pa po yung boundary tsaka yung gasolina. Naku. So neto na yung 500. Neti ko na po yung 500. Neto na. Gusto mo nga dagdagan natin yung neto mo na 500?
Gusto ko po sana madagdag. Aba, bigyan mo na 1,000 pa, Sir 1,000, Will. Ninong! Isang 1,000 pieces pa ulit, 2,000 pieces. Kuya Bobby, anong sasabi mo kay Lucky Deo? Maraming salamat po, sir. Sa Wag- binibigay ng biyaya po. Hindi ako sa operator mo yan, kuya. Salary deduction. Sana din lang. Maraming salamat, Kuya Bobby. Thank you, Kuya Bobby. Thank you. At ang ating word of the day. Maraming salamat din po sa inyo. At kailangan masagot mo rin, Kuya Bobby, ang ating word of the day para makuha yung ating medium component. Encashment. Encashment. Tignan makalimutan ni Kuya Muntik pa Bobby. magkalimutan eh. Dahil dyan ako ang ating medium component natin sa atin ang Astron, alagang maasahan. Huwag mo itapat sa mukha mo yung mukha ni Coco Martin, di mo kamukha. At syempre, meron ka rin Charm Popcorn, Purple Eternity, bango ng 1,000 bulaklak, nasa Charm Popcorn, Purple Eternity, at meron ka ring Diesel H anniversary shirt, Tatay Bobby, at meron ka pa na grocery hatid naman ng ACS at ng Diesel H. Plus, matatanggal na ang sumpa ng kahirapan kapag natikman mo ang sweet corn at ang super sarap ng Regal Foods International Incorporated ni Kuyang Richard C. At Ninang Kulet. salamat po sa inyo. Sana po magpalain pa ng gusto yung paglilingkod natin sa sa sangkatauhan. Ayan. Maraming salamat. Thank you, Kuya Maraming Bobby. salamat, God Kuya bless Bobby. po. Ingat po sa pagmamaneho. Ayan, huwag magkakasakit. Bawal magkasakit. Ayan, mahal ang padoktor, paggamot. Maraming salamat po sa inyo, Sir Rodeo. Wala po Thank naman you, na, Kuya. Thank you, Kuya. Naku, thank you, Kuya Bobby. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pieces, laging tumutok sa Deezer H. Baka na sa dating winner sa Deezer H Malacash promo kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity, RH6 Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Kuya Bobby. Ninong Sherwin Alfaro mula sa malapitan na country. Diyan sa may Grace Park, Ayan, East Caloocan City. Mayor Along, kumusta ka na? Ha? Ayan. Kung Oka, ayan. Nakita mo magamang ito. Kumusta ang biyahe sa Macau? Ayan. Ano? Macau, ayan. Sandali lamang, mamaya makausap natin yung may-ari ng Francisco Motors, Sister L. Abay, wala tayong kamalay-malay na meron na palang mga Philippine-made, made in the Philippines, na electric cars. Ayan, ang gagara, ha? Saan mo nakita yung lakay? Nakita ko lang dito sa minsan nag-pop up dito sa aking cellphone. Ha? Francisco Motors, gumagawa rin ng EV. Ayan. Tignan mo nga naman ang galing-galing ha. At saka hindi putyo-putyo ha. Alam mo naman Ang lakay. gara, ha? Oo. Kahit yung traditional jeep natin, sobrang ganda, di ba? Ayan. Babalikan natin si Mr. Eloy Francisco ha. At yung bang magawa niyang made in the Philippines, made by Francisco Motors, kasing ganda ba? Kasing gara? At paano ang presyo? Ito pala yung lakay, nakita mo na. Nakita ko yung Ayan, itsura. di ba? Ang ganda, di ba? Ayan. Ang ganda. Ang forma, lakay. Kasing presyo din ba ang presyo ng mga electric vehicles galing China o kaya Vietnam? Yan po ay sa pagbabalik natin. Sandali lamang, Bossing Elmer Francisco. Ha? At alam po ninyo sa loob ng ilang dekada, Bossing Elmer Francisco, sir. Ha? Sa loob ng ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng inyong lakay, patunay ko na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Parang resistensya ng Francisco Motors, parang ang tagal na wala pero nabuhay. Malaking tulong sa akin ang N Plus Gold, isang adult nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking ito kaya ang Yulakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho at nakakasabay pa ako sa kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging. O saan ka pa, ha? Abay, Mr. Cesar Lee, bossing, ha? Abay, Mr. Michael is my guy, para lalong gumanda ang palo mo, ha? Abay, kailangan mo rin ng N Plus Gold. Full pack sa vitamins and minerals ang N Plus Gold.
Tama-tama po sa pangailangan ng ating katawan. Lalo na kapag tayo po ay nagkakaedad, Manong Joe Fontanilla, ha? Kaya mga kuya at mga ating mahalagang alagaan ang ating mahal sa buhay. Kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Ayan, classmate Lando Tacob, ha? Mayat. Kaya pag uwi niyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug na malapit sa inyo at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N Plus Gold. Yan ay tanda ng pagmamahal. Sandali lamang, Mr. Elmer Francisco ng Francisco Motors. Paano yung ginagawa yung mga sasakyan yung parang Porsche? Yeah, Ayan. gaganda Lakay. Oo, Oo, ayan tatanong din natin Lakay kasi marami sa ating mga kababayan sabi niya, dito ba talaga gawa sa Pilipinas yan? May mga ayan, ganun silang katanungan Lakay kasi kanyo rin bang gawa bossing Elmer Francisco ng kasing forma ng Bugatti? Ayan. O nga pala, nabenta na yung Bugatti sa customs. oo, Lakay, Ayan, nabenta oo. na. Oo. Tsaka yung Ayan. price list nito Lakay, magkano ba? Ayan. Oo. Meron bang presyong Ilocano dyan? Pwede bang i-test drive? Babalikan po natin yan. At siguro dapat dahil gawang Pinoy, dapat sinusuporto ng gobyerno, Mr. Yes, President. Lakay, di ba dapat tayo, support local? Yes, pairalin natin yung Filipino First Policy. Yes, Ayan. maganda yung ganun Lakay. Ang hilig-hilig Supportan natin mga sa Pinoy. imported Babalikan po natin yan. Standby Raymond at Paas. Standby man ng Milky Rigunan. Oras, Sister L. It's 9:23. This time check is brought. Abay, good morning, Kuyang Yusek, Member of the Parliament, Nabil Tan. Abay, naroon sila ni kasama si ating Ameline. Abay, dito sa amin sa Mindanao, Kuyang, ayan, yung mga jeepney, ayan, yung mga Francisco Sarao Motors. Umabot yan sa amin nung early 70s pero hindi pa EV. Ayan. Ngayon ay EV na ngayon. Ayan. Alamin nga natin kay Mr. Elmer Francisco, ang presidente ng Francisco Motors. Abay, nagulat ako, nakita ko lang biglang nagpop-up. Ha? Sabi ko, ang Francisco Motors, gumagawa na rin ng mga sports cars. Ito Lakay yung nakita ko yung Electron. Electron. Mr. Elmer Francisco, sir, magandang umaga po sa inyo. Gandang umaga, Lakay Deo. Ikaw din paborito ko eh. Baka sakaling makita din ako ng 1,000. Gusto na 1K yaw. Huwag kang mag-alala, Mr. Elmer Francisco, dahil ayan, nabuhay ang Francisco Motors. Ikaw ang hihingan namin ng 1,000 para ipamagay natin sa ating mga listeners. Ayan. Pag nabigyan mo ako ng pag nabigyan mo ako ng 1,000, mas Ayan. marami ka pa nabigay sa akin kaysa sa gobyerno. May hugot. Parang may hugot si Sir Ayan, Elmer Lakay. Ayan, anyway, wag ka mag-alala, Mr. Elmer Francisco, Ginawa sir, din ha? mo lang. Bibigyan pa ka namin na ng mini component. Ayan, may mini component Medium ka. component. Ayan. Anyway, Mr. Elmer Francisco, sir, teka muna. Pang second, third generation na po kayo sa Francisco Motors. Second generation. Ayan. Okay, nagulat ako minsan biglang may nagpop sa cellphone ko. Ha? Francisco Motors, gumagawa na ng mga kotse at EV. Ayan, kailan nyo sinimulan ito at paano kayo nagsimula, Mr. Francisco, sir? Alam mo, Lakay Deo, 80 years na ang Francisco Motors. Wow. Matagal na tayong gumagawa ng sasakyan, 1947 pa. Tsaka hindi lang naman jeep yung ginagawa ng Francisco Motors simula pa noon. Tayo rin yung nag-assemble ng Isuzu noong 1960s. 1970s, Mazda. Yung Mazda ng mga sasakyan, Francisco Motors yung nag-assemble noon locally sa Pilipinas. Pinasok din natin yung Hyundai galing sa South Korea. So, marami, pati yung Fiat galing sa Italy. Marami tayong experience o karanasan sa pagmamanufacture at sa pag-assemble ng mga sasakyan. Kaya hindi na to bago sa atin. So, akala lang siguro ng mga tao na jeep lang ang ginagawa natin. Tama, actually, tama ka. Yes. Kami, akala namin ako rin, jeep nila. personally, jeep ang alam ko. 1980s pa lang meron na tayong electric jeepney, Lakay Deo. Ganun Ang ba? problema lang natin, ang problema lang natin is yung mga batas. Kasi ang problema nun, meron tayong electric jeepney, hindi mo naman marehistro sa LTO. Oo. Kasi walang batas para dyan. So, kaya ngayon,
it's high time kasi meron na tayong batas ngayon yung EVIDA. So kaya nagpapasalamat din tayo sa ating mga mambabatas na after 30 plus years nating naglalabi na magkaroon ng batas tungkol dito. Sabi nga nila better late than never, di ba? So at least meron na tayong batas ngayon enabling this. So ngayon Mr. ito, Francisco, sir, ayan, maputol lang kita, ayan, para hindi masyadong malalim ang hugot mo, ayan, baka sakaling makita ito ng gobyerno at pakinggan natin ito. Lalo na ang mga lumipat sa mga hybrid at electric vehicle ay hindi nakaramdam ng kurot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Consistent with our clean energy drive, we have encouraged the adoption of electric vehicles. We have removed all tariffs on EVs until 2028 to bring down market prices. Ayan, wala na raw taripa, wala nang mababawasan ng buwis, ha? Para maengganyo ating mahabang katulad ninyo ng mga manufacturers para sa electric vehicles sa Mr. Francisco, sir. So ito ba nabigyan ba kayo ng lakas ng loob o lalong ganado ngayon na mag-manufacture pa ng electric vehicles? Kung titingnan mo Lakay Deo, ano ba ang taripa? Diba? Ang taripa ay yung imported. So, ang ginagawa lang naman yan, ang tungkol dyan is kung mag-i-import ka ng electric vehicles, ng hybrid, walang tarif. So, ang tanong, anong benepisyo magagawa nun para sa local manufacturers? Ayun, lang. ayun pala. Wala Alam mo pa. kung bakit? Kaya pala may hugot. Ang electric vehicle na ginagawa sa ibang bansa, heavily subsidized yan. Tulad ng mga electric vehicles na galing China, diba? Galing Vietnam. Actually, hindi naman galing Vietnam galing yung Vietnamese na brand. Sa China rin naman ginagawa. Diba? So, karamihan naman kahit naman mga cellphone natin, diba? Maski American brand sa China rin naman ginagawa. Diba? So maraming ganon. So yung tinatawag natin na taripa, na walang taripa hanggang 2028, totoo yun. Pero syempre, imported pala yan. And heavily subsidized sila lahat ng mga gobyerno nila. Kung gagawin natin dito sa Pilipinas ang ating mga electric vehicles, saksakan na mahal niyan. Diba? So hindi ka makaka-compete sa mga foreign brands dahil heavily subsidized sila ng mga governments nila. Samantalang tayo ay walang subsidy galing sa government. So, sinisimulan pa lang yon. Hindi ko, don't get me wrong, sinisimulan pa lang yan, nakikipag-ugnayan tayo sa Board of Investments, sa BOI. Yan yung tinatawag na EVs. Electric Vehicle Incentive Strategy. So, ngayon pa lang magkakaroon ng incentives para sa manufacturers na sa Pilipinas magmamanufacture. BOI, Mr. Francisco, sir, under ng DTI yan. Ano yan? Under po ng DTI. DTI. Okay, DTI, proceed, sir. Board of Investment. So, sa tanong na saan ginagawa ng Francisco Motors ang electron? Hindi pa po natin sa Pilipinas ginagawa yan. Ang electron. Kasi ang Francisco Motors, gumawa na tayo ng headquarters sa California. So lahat ng mga R&D natin, research and development sa California. Anong ibig sabihin ito at bakit? Bakit? Ang pinaka-advanced na technology ngayon sa electric vehicles, sa AI, pati sa iba pang mga battery technology, quantum technology ay nasa California. Ang ginagawa natin is we are leveraging from those technologies na mga developed na mga bansa at inuuwi natin sa Pilipinas para sa mga Pilipino. That's one. Number two, manufacturing nitong electrons sa ngayon ay nasa China. So Francisco Motors yan sa China. Okay. Hindi yan Chinese company na gumagawa ng sasakyan na dadalhin sa Pilipinas. Francisco Motors yan na brand. Francisco Motors na development from California, then mass production sa China, then dadalhin natin sa Pilipinas. Bakit? Zero daw yung taripa Diba? Zero yung taripa. So, di sundin natin yung ginagawa ng gobyerno natin. Ang gusto ng gobyerno kasi natin is imported. Di yung ginawa ng Francisco Motors, imported. Baka sakaling supportahan tayo ng gobyerno. Akala ko pa locally made lahat yan. Imported pala ang mga materials. Dito lang ina-assemble, Mr. Francisco, sir.
iniintay natin yung yung EVs. So hanggang ngayon, nagpo-follow up ako kay Yusek Perry. Yusek Perry Rodolfo, yung managing head ng BOI, tungkol doon sa EV. So sabi niya sa akin, bago daw mag-SONA, lalabas na yung final version ng EVs. Pero tapos na yung SONA, iniintay Wala ko pa rin. Ang bira naman. Wala pa. Dapat ito ibinida sa sa SONA Sa ng SONA, presidente na bagid din lang ang EV. Sayang naman. Diba? Sayang. Oo, Oo. ang bira. Ang pinipida nga yung imported Doon tayo. Imported tayo, di ba? Pero Sir Elmer Francisco, sir, nabanggit nyo nga from California dadalhin sa China para sa mass production at saka idadalhin sa Pilipinas. Pero yung mga parts po ba nito are made saan Made in po? China, Made in made in China or USA? made in US? Ano po ba? Karamihan ng components niyan ay galing China. Kasi ang electric vehicle na ecosystem or supply chain ng electric vehicle ay very matured sa China. Kung makikita niyo, lumingon ka ngayon kaliwat kanan yung mga electric vehicle na sa kalye natin dito, lahat galing China. Diba? Okay. Kahit sabihin nilang galing sa ibang bansa pa, sa China rin yung ginawa, hindi yun doon sa bansa nila ginawa. Oo nga, pati Tesla nga daw, ang battery made in China, di ba? Kasi lahat ng mga supplier nila nag-offer sa akin Ganun ba? na mag-supply ng mga components. Okay. So lahat yan kilala natin. So yan ang natin. Okay. So, Ang tanong ko, nila kung dito ginagawa sa Pilipinas, hindi pa. Pero yun yung plano natin. okay, ang Hintayin tanong, lang natin incentives galing sa gobyerno. Ang tanong ngayon, Mag-localize tayo ng mga components. ang tanong po Pati namin ngayon, Mr. Elmer, kumusta po ang presyo ng mga kotseng gawa ng Francisco Motors ngayon? Ito ba kasing presyo ng BYD, Tesla, o kaya yung VinFast, VinFast, yung made in Vietnam? Ayan. Actually, ang dami nagtatanong dito ng presyo. Ayan. Oo. Kumusta ang presyo? Actually, sa tanong na yan, simple lang yan, di ba? Kasi ang tanong nga how do you compete with Chinese electric vehicles? Yan. Ang sagot is, do it in China. Di ba? Do it in China. If you do it in China, you can compete with the price. Okay. Ayun. So, ang presyo natin, comparable sa kanila. So, meron tayong 3 variants. Meron tayong tinatawag na basic, meron tayong fashion, meron tayong deluxe. So, simula sa pinakamura hanggang sa pinakamahal, ang range ng presyo natin is 1.5 million to 1.947. Oh. Wala bang less than 1 million? Wala bang below? Wala pa. Siguro pag binigyan na tayo ng incentives ng gobyerno at ng malaking subsidiya, mapapababa pa natin yung presyo. Pero sa ngayon, itong presyo to, zero subsidiya. Walang subsidiya ng gobyerno, walang incentives. Kung may subsidy yan, Wala. baka Kaya nga sabi ko, pag binigyan mo ako ng 1,000, mas marami ka pa nagbigay sa akin. Pag may subsidy, kayang ibaba. Ayan, Tama ba ako, baka Sir pwede Elmer? lang 3 benching ko na yan. Natural. Ayun. Grabe naman sa 3 benching ko. Mabababa natin ang gusto yan. Pero Sir Elmer, Pero yung presyo natin, zero subsidy, zero incentive. Ayan. So mapapababa pa yan pag nagkaroon tayo ng incentives galing sa Philippine government. Kasi alam mo, ang US government, California government, ang ganda ng incentives na binibigay sa Francisco Motors. Ang China, halos ibigay na lang nila ng libre yung planta nila Talaga. So doon lang natin gawin. Grabe. Diba? Galing Pero talaga dito sa nila. Pilipinas, No? nakikiusap tayo na nakikiusap. Dito Diyos man tayo ko. pinagbibigyan. Dapat, Ayan. yan ang dapat talagang Kaya doon natin gagawin. Pero ang gusto pa rin natin gawin is mag-localize. Ayan. At Kasi saka, ang gusto natin ay makapagbigay ng trabaho para sa mga ayan. kababayan. Oo, tama. Jobs. Trabaho. Pero ang maganda nito, napakarami rin Pilipino doon sa ibang bansa na mga OFW. Kaya ang priority rin natin para sa sa job generation ay yung mga OFW. Wow, grabe, no? Sino yung kausap ng taga-BOI, Mr. Elmer Francisco, sir, para matutukan din natin, makalampag natin? Ang bira, dapat kayo... Si Yusek. Yusek Perry. Pero he's very supportive. Ganon. Yusek Perry Rodolfo. Yung managing head ng BOI. Dapat So tinatapos pa nila yung details. Pag mapirmahan na ng Malacanang yun, tsaka siya magbibigay ng ng final copy. Kailangan natin itong tutukan at suportahan. Ayan, na dahil ito makapag-generate ng mga trabaho sa ating mga kababayan kung ito ay Pero nasuportahan. maganda dito, kay Deo and Yes, Sister sir. El. Top technology to. Ibig sabihin, Electron, isa lang yung magagaranti ko. Mas maganda to
pati yung performance, pati yung tibay, kesa sa mga ibang mga electric vehicle na nasa kalye ngayon. Dahil, para lang yung mga jeep ng Francisco Motors. 30 to 50 years na namin ginawa hanggang ngayon tumatakbo pa Ayan, rin. totoo yan. Kaya ba, sir, sa baha? Yan. Yan ang Baha. tanong ko ngayon. Baha. Yan ang tunay na flood control project. Maski sa baha, tumatakbo. Aba. Flood control. Pero itong model ng Francisco Motors na EV, ayan, pwede isabak sa bahay ito, Mr. Elmer, sir? Pwede, pero syempre hindi ko sasadyain, di ba? Oo. Ganda-ganda ng kotse ko Sa sasabak mga sa bahay, bahay. Pero oo. ano yan? IP68 yan. Ibig sabihin ng IP68, maski nakalubog yan sa baha ng more than 30 minutes, up to more than 1 meter, okay lang yun. Makakatakbo yan. Tatakbo pa rin siya. Di ba pwede ilipat yung battery kasi usually sa flooring nilalagay. Di ba pwede sa bubungan yan? Pwede yung ganon. Nasa bubong? Parang di abutin ng baha. Ayan. Sa technology naman ngayon, Wala kaya na nagsasabi imposible. mo, maganda yung mga technology ngayon, pwede mo na i-seal yan. Lahat ng mga details. Saka maganda niya, yung top of the line natin, 4x4, 4-wheel drive yan. Ayan. Ako lang meron ako last na pahabol na lang Sige, na tanong sige. kay Sir Elmer Francisco kasi may mga nagsasabi na hindi, rebadge lang yung sasakyan na yan. Linawin natin, Sir Elmer, Anong hindi ito rebadge? rebadge. Yun kasi sila kayong mga buo na papalitan lang ng pangalan. Parang completely knockdown na Oo. dito ina-assemble lang. Yung parang papalitan lang ng name, yung mga ganon. Alam mo, marami ako nakikita niyan sa social media. Hindi mo naman sila masisisi. Tsaka ako, sinasabi ko, you cannot please everybody. So, kung lahat ng mga naysayers, papatulan mo, walang mangyayari sa'yo. You will not get to where you're Tama. going. Sabi nga, you will never get to your destination if you throw stones at every dog that barks. Yan ang sa akin, yung sa question na rebadge, hindi yan rebadge. Maghanap kayo sa buong mundo kung merong ganitong itsura. Walang ganon. Wala. Walang ganon. Kasi design namin yan design namin yan. So kung meron kayo makikita ganyan, eksaktong itsura, kinopya tayo. Kinopya tayo. So hindi mo maiwasan yon. Pero yung components, of course, maraming mga common na components. Tulad ng battery. Ayan. Makakita ka na ibang mga sasakyan na same brand ng battery. Di ba? Parang kapag meron kang kotse dyan, meron kang SUV na yung mga hindi pa electric, yung baterya niya karamihan Motolite Di ba? Motolite. Motolite. Di ba? So sasabihin mo bang, rebadge yan kasi Motolite yung battery. Di ba? Siyempre may mga components yan na common. Di ba? Na ginagamit din ng ibang brands. But for the question na rebadge, this is original, this is ours. Wala kayong makikitang ganitong sasakyan na eksaktong pareho. Kung meron kayong makikita na medyo kahawig, di ba? Sabi nyo nga si Kong Arthur Yap, kamukha ni Senator Bongo. So, ibig sabihin ba rebadge? Rebadge. Rebadge na tayo si Kong di ba? Sabi nga nila, kamukha ko rin si Manny Pacquiao di ba? So, Parang di naman. Kamukha mo si Coco Martin Okay. Rebadge din yata ako. Rebadge. So, sa question na rebadge, syempre, nakakasakit din ang loob minsan. Yes, tama. Kung yung pinaghirapan mo, pinaghirapan yung design. Hindi lang ako pati yung buong team ko sa California, pati sa China. Pinaghirapan nila yan ilang taon. Tama. Hindi buwan, taon ang ginugol dito para magawa itong bagong technology at bagong produkto. Then, of course, meron mga nasa likod lang ng computer na wala namang ginagawa. Wala rin naman pambili, di ba? Tapos kung ano-anong paninira lang. sasabihin. Ayan. Mr. Elmer Francisco, sir. Ayan. Dapat support local. Oo. Maraming salamat at asahan niyo po kami na susuportan namin kayo. Yes. At hindi lang kayo, dapat yung mga Lahat-lakay mga ng Pilipinong Filipino companies suportahan natin, hindi yung mga dayuhan. Ang hirap para kasi. umunlad naman tayo. Ang hirap kasi sila kayong hilig sa imported Ayan. Ito important to important to. So baka gusto nila. Ayan. Mr. Francisco, sir. Ganda kung Ayan. Teka muna, so ilang modelo ito? May kotse, may jeep, may mga pang AUV, mga ganon.
Iba-ibang Ilang modelo. models? SUV to Compact SUV to. Compact SUV. So isa pa lang yan. 4x4 yan. So wala pang 4x4. wala pang mga jeepney na di ba EV. Meron. Meron na rin. Okay, sige, sige. Hanapin namin sa website. Hindi, yung yan. yung kidlat. Yung kidlat, ano yung kidlat? Ayun din van yun. Meron din tayong Pinoy, yung Pinoy Transporter. Meron din tayong jeep. Naku. Diba? Yung tunay na traditional na jeep. Yung traditional jeep. Magalit ang mga taga Toyota kasi kakalabanin mo yung tama raw. Ano lang daw, friendly competition. Ayan, okay, Mr. Elmer Francisco, sir, maraming salamat po at maganda umaga sa inyo. Thank you, Sir Elmer. Mabuhay po kayo. Congrats and good luck. Yes. Sana supportan kayo ng gobyerno. Yes. Thank you. Ayan. Salamat. Ang chairman ng Francisco Motors, Elmer Francisco, ayan. Abay, Trade Secretary Maria Cristina Roque, ayan. Mr. President, abay, suportahan natin Yes, ang dapat. magawa ng mga Pinoy. Ayan. Di ba Lakay na nakakagulat na wait lang, mayroong pure Pinoy company na may gumagawa ng ganito. Yeah. Dapat sila yung ibinibida natin. Tsaka hindi lang mga manufacturers ng ganito. Lahat ng mga inventors natin, mga Pinoy, Yes. dapat suportahan. Kasi ang hirap Lakay, kailangan pa pumunta ng ibang bansa para makilala. Para makilala. Pagkatapos Ang sa hirap. habu-habulin. Tapos Ayan. biglang proud ka dahil Pinoy, di ba? Samantalang dapat tayo nakinabang. Yes. Oras, Sister L. It's 9:49. Ang oras na yan ay Ratsadahin natin ang mga report, Sister L. Unahin natin ang report mula kay Raymond Dadpaas. Eto na muna Lakay, babalikan natin sila kay Raymond. Wala siya sa linya pero si Manang Milky muna Lakay. Ang COA auditors magpapaliwanag o makapagpapaliwanag sa fund trail at sa disallowances ng Office of the Vice President at Department of Education daw. Sino nagsabi niyan? RH12 Milky Rigunan, Manang Milky. Lakay at Sister El, mas malilinawan ng publiko sa susunod na impeachment trial ang disallowances o maling paggamit ng 612.5 million pesos ng Office of the Vice President at Department of Education nang pinamumunuan pa ito ni Vice President Sara Duterte. Ang kay House Lead Prosecutor Jervil Luistro haharap sa witness stand sa panig ng prosecution sina Roderick Wamil, former state auditor ng COA ICPAO o Intelligence and Confidential Funds Office, at Celine May del Campo, kasalukuyang state auditor ng COA ICPAO na sumuri sa pinaggastusan ng pondo. Ipatatawag din si Marivic Pareha, ang direktor ng House of Representatives Legislative Information and Resources Management Department. Sabi ni Luistro, ipaliliwanag ng COA auditors ang milyong-milyong pisong disallowances na nirelease sa mga bogus na pangalan gaya ng Mary Grace Piatos, Milky Sequoia at ibang pangalan mula naman sa Chicheria family. Samantala kay Sister L, matatandaan sa hearing ng House Committee on Good Government and Public Accountability noong 19 Congress na pinamumunuan ni Manila Representative Joel Chua na tukoy ng COA na ang 125 million pesos confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022 ay nagastos lamang sa loob ng 11 araw. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan mula kay Aris number 7 Henry Uri. Si Vice President Sara Duterte inupakan ang International Criminal Court. Tuta umano sina PBBM at former Senator Trillanes. Grabe ng ICC Lakay. Grabe naman yon. Detalye balita mo, RH7, Henry Uri. Henry. Elaine and Mayor, ang ICC ang tahasang tinawag ni Vice President Sara. Ang ICC ang tuta ni na PBBM, Pangulong Bongbong Marcos at dating Senador Antonio Trillanes. Paliwanag ng Pangulo sa speech niya sa kahapon sa The Hague, kahit sinabi na ni Pangulong Bongbong Marcos noon na hindi siya papayag na makialam sa problema ng bansa, at kahit kumalas ng Pilipinas sa ICC at kahit gumagana ang justice system sa bansa, pinakinggan pa rin ng International Criminal Court ang kasong isinampa ni Senator Antonio Trillanes dahil sa mali-mali pang suhol na umabot na rin sa ICC, kaya lumalabas na ang ICC ay tuta ni na Pangulong Marcos at Senator Antonio Trillanes. Narito si Vice President Sara. And so, how do we characterize
Trillanes and Marcos in relation to ICC? Yes, they are traitors to a Filipino and to the country. But more than that, ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos. Correct! Yun yun. Sorry. Because the ICC has no other case except for the case of President Rodrigo Duterte. And they found what? And they found Marcos, Trillanes, and money. Yes. In the Philippine case. Maleta. Si Vice President Sara Duterte. Ako si Henry Uri para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Henry. Report mula kay Tina Nolasco. 4 na cross drain sa Espanya Boulevard. Sisimula namang i-upgrade ng Department of Public Works and Highways sa Setyembre. RH9, Tina Nolasco. Tina. Mr. El Lakay, aarangkada na ngayong darating na Setyembre ang pagsasaayos sa 4 na cross drain sa Espanya Boulevard sa Sampaloc, Maynila. Ito ang inanunsyo ni DPWH Secretary Vince Dizon sa isinagawang inspeksyon kasama si Manila Mayor Isko Moreno sa mga drainage projects sa Espanya Boulevard. Ayon kay Dizon, taong 1950 pa huling na-upgrade ang sistema ng drainage sa Espanya. Bagamat nagkaroon ng maliliit na pagsasaayos noong mga nakaraang taon, hindi pa ito na-upgrade. Kabilang sa mga gagawin ng flood retention basin sa bahagi ng Earnshaw Street, pagkataas ng ilang mababang bahagi ng Espanya Boulevard, at pagkonekta sa drainage system o mga estero. Sinabi ng kalihim, uunahin muna ang paggawa sa 4 na cross drain upang mas mabilis na humupa ang baha sa lugar at maituwid ang agos ng tubig papunta sa mga estero at pumping station. Bunso dito, nag-abiso na ang opisyal sa mga motorista at commuter ukol sa posibleng mabigat na daloy ng trapiko at abala na maidudulot ng proyekto mula September. Pakinggan natin si Secretary Dizon. Advisory lang sa mga kababayan natin lalo rin sa Espanya, Sampaloc area. Merong mga mangyayaring mga major construction dito in the coming months starting September. No, meron tayong 4 na cross drain na gagawin mula dito sa side nito papunta doon. 4, no? Inapprove na ng City yan, no, para yung tubig na naiipon makatawid pababa papunta sa mga pumping station natin. Ito, si RH9, Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. So, hindi na lulubog ang UST, ang Espanya. Hindi Ayan. na maduraan lang ba? Ayan, naku sayang ay ano ang dahilan ba't binigyan pa ng committee chairmanship ang dalawang senador na nasa Oblo? Oo nga, Senator Jingo at Senator Marcoleta. May Ayan, paliwanag yata dyan si paano sila makapag-preside as chairman? Nasa bulungan sila. Ayan. At alam mo naman ang chairmanship ng committee, Sister L. May budget yan. Malaki yan. Kaya nga, di ba? Babaliktad na ba si Senator Jinggoy at Senator Marcoleta? Antabayanan niya. Your business is our business. At sa atin naman balita negosyo. Compromise dyan. Sayang. Pero anyway, alamin natin yan mamaya kay Raymond ang detalye niyan. Pag-alis naman ng singil sa system loss, sino daw ang sasalo? Ayon po yan sa CEO ng Meralco na si MVP. Ang detalye balita mo, Don Carlos Pobre, Don. Kinuwestiyon ni Meralco CEO Manuel Pangilinan ang planong pag-alis ng system loss sa singil ng kuryente sa mga konsumer. Ayon kay Pangilinan, malaki ang epekto at kabawasan nito pagdating sa generation, transmission at distribution sa supply ng kuryente. Saad pa ng Meralco Chairman, sino ang sasalo nito at kung magkataon, bilyon ang sasagutin ng kanilang industriya. Ang system loss ay ang kuryenteng nawala o hindi nagamit ng consumer pero nakuha na sa mga planta at makikita sa singil ng kuryente. Karaniwang dahilan dito ang technical loss o yung sa haba ng kable kaya natural na nawala ang kuryente
o kaya naman yung non-technical loss o yung pagkawala ng supply dahil sa mga illegal na nagja-junk pera. Nagmula ang payag ni Pangilinan matapos ang anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA nitong Lunes. Sa iba pang balita, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 61 pesos at 41 centavos kada US dollar. At yan ang balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Don Carlos Pobre ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Don Carlos Pobre. At para kay Bossing Manny B. Pangilinan, maraming atinista ang magbibigay sa kanya ng shoulder. Ito ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Sister L, Elaine Apit, Manalo. Stay safe. God bless everyone. Oy, batiin ko lang lakay pala. Naku, mabilis lang. Itong mga in-drive drivers na nakikinig sa atin sa DZRH, Sir Hermie Garsota at si Nino Ratay. Greetings from Ley Pojeda from 96.3 Easy Rock. Di batin na rin natin si Ate ni Romy Makalintal. Ayan, tama ka. Masarap ang kape sa UCC. Ayan. Bishop Buddy Ballesteros, Noble Jun Samaniego, Gladys Santa Rita, ayan. At si Director Popoy Taroka, Kuyang Diktaron, Si Popoy. Judge Boyet Mapili, at siyempre, ayan, si Kuyang Harold de la Cruz, Hector Briñas, Manding Bahakan, Ninong Michael Ismaygay, MG, Alex Flores, at Dr. Ruel Aguila at Yusek Nabiltan. Kyle Bartolome, ngayon daw lakay ay August na naman, Ghost Month, panahon na naman ng multong proyekto. Oo nga. Iba pala yung kanya. Presento ng susunod na Wonder Woman, Miss May Binauhan. Oras, Bossing MVP. Alas 10:13. Whisper in my ear, baby. This time check